Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Pag-usapan natin si Isko, si Yorme, na ngayon ay nagbabalik Maynila at ang tunay naman po talagang dahilan dito na nakikita nga po, maski ako hindi lang ito si congressman na, na nakapansin ito na ang trip ngayon ni Isko Moreno ay muli bumalik mag-try uli ng presidency. So kakalabanin niya siguro pag tumakbo si Rafraf at saka etong si Inday, no, maglalaban sila. O baka gusto naman ito mag-vice presidente. Para patunayan yung kanyang sarili. Sabi ko nga napakataas hobby survey noon na lumabas. Napakataas ng probability na manalo si Isko sa pagka-senador. Even 2022 election, kung nagsenador ito, ang laki ng tsansa niyang manalo. Pero bakit nga po si Boy Benta nagbabalik ng Maynila? Diba? So ayon dito sa post, base sa observation nila, Malacanang is the real goal of Domagoso ni Isko, not serving Manileños. No, naghahanda po si Isko Moreno para sa kanyang panibagong attempt sa 2028. It's 3 years away. Para makasubok na naman maging presidente si Isko. Anong gagawin niya sa pagkapangulo? At bakit ayaw niyang magsenador? Baka magtotolo-tolonggis siya doon? Di naman ho. Si Isko Moreno ay dating miyembro ng City Council ng Manila. Ibig sabihin, alam niya ho ang parliamentary rules, how a bill becomes a law, and sources of laws. Right? Alam niya yung trabaho bilang mambabatas dahil trabaho yan ng isang konsehal ng lungsod. Ayaw niya. At ngayon nga po nagbabalik doon. Hindi ba't nagkaroon sila ng ang ginawa nito, nagbenta ng mga ari-arian ng Maynila. Ilang bilyon ang kanyang nalikom. Na ginamit nga naman daw doon sa pandemic. Pero binaon ang Maynila sa 17.8 billion pesos, katumbas po ng 20 taon na mapagbabayad or 20 years nakatumbas po ng para mabayaran yan. Or else, walang serbisyo na maibibigay, walang tulong sa mga kababayan nila sa Maynila, ang maibibigay ang mayor. Kung uunahin yung debt servicing, yung pagbabayad ng utang na ginawa mga utang na ginawa nito, iniwanan ng Domagoso administration. Now, sabi rito, suriin ninyo mga na-accomplish. Meron. May na-accomplish daw po si Hani Lacuna. Eto, tinignan ko naman. Ayun, si Congressman Valeriano. To, nakalimutan ko yung pangalan. Yan, si Kong Valeriano. Okay. Hindi siya familiar kasi sa akin Pero sa Kongreso, nakikita ko siya roon. Sabi, si Domagoso, ang kandidato ng Rehimeng Tokhang. Totoo yan, di ba? Just a reminder. Isko Moreno ang kandidato ni Digong diyan sa Maynila. At siya rin ang backup na pambato nila sa 2028 pagka-presidente. Yan ay kung si Sara po ay hindi tatakbo ng pagkapangulo, kung mag-vice president. Kung ma-impeach, option po si Isko Moreno. Katulad ng ginawa ni Digong noong 2022. Option niya yan si Isko. Diba? So ganun kayo tinotolonggis ngayon. Kaya mga taga Maynila, huwag kayo magpatolonggis. Lintik, yung mga services na lamang sa inyo na apektuhan. Hindi maibuhos pala ni Mayora ng all out. Dinugyot yung lugar nyo dahil yung mga tauhan ni Isko Moreno na pinaiwan niya dyan sa City Hall, pinaampon niya kay Mayora at inampon naman ni Mayora, ito po yung mga tagapaglinis. Ito po yung mga nagpadugyot na naman doon sa mga lugar na naka-assign sa kanila. Same person same people Pangimbago lang sa leadership, etong si Mayora. Bakit ganon? Ano to? Binaon si Mayora sa isang trap, sa isang patibong, bigyan kita ng tao ala Erap style. Diba? Kay Erap noon, yung mga kaalyado niya, mga political butterflies, pera lang pala ang hinabol. Pag member ka nga naman ng kanyang ng majority block ng Kongreso, meron kang proyekto, meron kang pork barrel, meron kang project, mga ganon.
Oh. So rito, mukhang ganun ang nangyari. Tingnan natin yung ginawa ni Hani Lacuna. Wag na yan, eto na lang. Kasi pag clinic nyo po yun, yung eto to, clinic ko yan kanina. Dito ako napunta sa sarili niya mismong post. Okay? So sabi niya rito, sang-ayon po ako sa kampanyang Batay sa Performance. Aba naman, nakikinig yata sa akin to. Ang mga na inuuna ang mga accomplishments at konkretong plano imbis na paninira sa katunggali. Idagdag na rin natin diyan na dapat laging tapat at totoo ang sinasabi ng mga kandidato sa mga botante. Walang halong fake news, walang exaggeration, walang halong yabang o buladas. Dapat wala ring dying inside Okay, eto, sariling report to ni Mayora. Sabi rito, nalampasan pa niya yung mga nagawa ni Isko. Alam niyo, tampok lang naman rito kasi rito kay Isko, yung kanyang condominium. 'Di ba? Na unli rent. Walang ownership, kundi unli rent. As long as kaya mong magbayad, tira ka doon. Tapos, yung paglilinis ng Divisoria, na hanggang ngayon naman malinis naman ang Divisoria, maayos rin naman. Kaya nga sinasabi ko, yung mga sinasabing lugar na nadugyot, problema yan ng mga tauhan ni Isko na naka-assign doon. Bakit hindi kayo guys naging matapat sa trabaho nyo? Si Mayora naman, naging tamad na lumabas at asikasuhing inspeksyonin lahat yan. Yan ang hindi po nangyaring ginawa ni Mayora ng termino niya. Kinulang siya sa pag-iikot, sa paglabas. Sumobrang tiwala sa mga taong minana niya. Kaso yung loyalty ng mga yon nasa kay Isko. Dinato longest ngayon si Mayora. So ito yung kanyang mga yung mga achievements daw niya diyan. Infrastructure, yan. Sa kalusugan, 'di ba? Screenshot niyo na lang kung gusto may isa-isa or pwede niyo puntahan yung post na yon ng Asenso Manileño. February 25. Yan to pa. Na-accomplish po natin lahat ng yan ang hindi kailangang ilubog sa utang. So wala hong utang. Hindi lang utang ang Maynila ngayon. Ayos sa kabila na binabayaran sila na utang na iniwan ng nakarang admin. So bilyong pisong utang. Okay, so nababayaran nila unti-unti. And then ang naging susi ng mga accomplishments natin sa nakalipas na 3 taon ay masinop, tapat at matinong pamamalakad sa lungsod. Dapat nga lang kasi hindi ka tinamad mag-ikot-ikot Dapat kasi hindi rin ninyo hinayaan na yung mga vloggers yan tuluyang mawala sa inyo. Sana yung mga Iskonian vloggers, di ba, in-engage ninyo. Maano man lang na, sige, mag-vlog uli kayo rito ng buong laya, content ninyo. Tapos eto yung tambayan ninyo rito sa sa City Hall. Dapat ganun man lang Bigyan nyo ng allowance para na ipapakita nila yung ganda ng Maynila na ipinagpapatuloy sana. Di sana yung mga tamad-tamad na mga empleyado dyan na dapat naglilinis, hindi nag-aawayan sa isang dahon, parang yung mga taga-tupad. Di ba? Kasi may clearing operation pa rin naman Di ba? Dapat nga po kasi talaga natututukan yun So ito yung mga kanyang achievements dito. Diyan sa Manila, ekonomiya, 21.28. City revenue ng 2023, laki Ranked 3rd largest economy in the NCR. Diba? National Disaster Response, Tourism, World Leading City Destination, Grand Slam sa ATOP. Okay. Philippine Tourism Excellence. Anyway, taga-QC naman ako. Diba? Pero maganda rito, meron siya mga achievements in just 3 years. Sa mga taga Manila, ako hindi ko naman ito boboto dahil hindi ako botante dyan. Ang sa akin lang rito, silipin din natin yung mga LGU officials. Tignan din po natin yung kanilang mga ginawang aksyon, yung kanilang mga naging pagsisilbi dyan. Di ba? Hindi ko pa nga na-check yung Pasig Isa rin yun Yung akala natin Anghel. Akala natin kumikinang. May sabit din pala. Wala ka sa power tripping. Ay nako. Wala.
Sana sa mga taga Maynila, pumili kayo ng inyong maiboboto na karapat-dapat. Okay? Ibase ninyo sa kanyang mga nagawa. Ibase nyo sa paninindigan. Hindi yung puro politika, yung laman ng utak. Diba? Kailangan makita ninyo yung paninindigan, yung galing nito, at yung kanyang kakayanan sa trabaho. Okay?